aklat ng pahayag, inilarawan ang apat na mangangabayo bilang mga tanda ng darating na paghuhukom. Ngunit ano nga ba ang tunay nilang kahulugan? At paano sila konektado sa mga kaganapan sa mundo ngayon? Tuklasin natin ang mga hindi mo alam tungkol sa apat na mangangabayo. Bago natin simulan ang pagtalakay, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para maging updated sa mas marami pang makabuluhang videos tungkol sa pananampalataya at mga propesiya sa Biblia. Maraming salamat! Ang apat na mangangabayo ay makikita sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 6. Sila ay mga simbolikong nilalang na sumasabay sa pagbubukas ng unang apat na selyo sa aklat na hawak ng Kordero ng Diyos. Una, ang mangangabayo sa puting kabayo. Siya ay may koronang ibinigay sa kanya at may hawak na pana. Maraming nagsasabi na ito ay simbolo ng pananakop, ngunit may ilan ding naniniwala na ito ay kumakatawan kay Kristo o sa huwad na propeta. Ikalawa, ang mangangabayo sa pulang kabayo. Siya ay binigyan ng kapangyarihan upang alisin ang kapayapaan sa lupa at magdala ng digmaan. Hawak niya ang isang malaking tabak na sumisimbolo sa pagdanak ng dugo. Ikatlo, ang mangangabayo sa itim na kabayo. Siya ay may tangan na timbangan sa kanyang kamay. Ipinapakita nito ang kakulangan at kagutuman, kung saan ang pagkain ay magiging napakahalaga at mahirap makuha. Ikaapat, ang mangangabayo sa maputlang kabayo. Siya ay kinikilalang kamatayan at sinusundan siya ni Hades. Binibigyan siya ng kapangyarihang pumatay sa pamamagitan ng tabak, kagutuman, salot at mababangis na hayop. Ang kanilang pagsasama-sama ay nagpapakita ng serye ng sakuna at paghihirap na tatama sa mundo bilang bahagi ng huling paghuhukom ng Diyos. Ngunit ang mga imahe ba nila ay literal na darating? O sila ba ay mga simbolo ng espiritual na mga katotohanan na nagaganap sa ating panahon? Tingnan natin ang mas malalim na kahulugan at ang epekto ng bawat isa sa ating kasaysayan at pananampalataya. Ang bawat mangangabayo ay may dalang mensahe at babala. Unahin natin ang mangangabayo sa puting kabayo. Sinasabi ng iba na siya ay si Kristo, ngunit may mga nagsasabing siya ay isang simbolo ng panlilinlang. Isang huwad na propetang magdadala ng maling aral at pag-aalinlangan. Ang puting kabayo ay may panang sumasagisag sa mapanlinlang na kapangyarihan, isang anyo ng pandaraya na nagpapakita ng kapayapaan, ngunit sa likod nito ay kaguluhan. Ang kanyang pagsasakop ay espiritual at marami ang nawawala sa landas sa maling pananampalataya. Ang pulang kabayo naman ay sumisimbolo sa digmaan. Sa buong kasaysayan, ang digmaan ay palaging naroroon. Maraming bansa at kaharian ang bumagsak dahil sa hindi matigil na pag-aaway at karahasan. Ang tabak sa kanyang kamay ay tanda ng patuloy na pagdanak ng dugo sa buong mundo. Ang itim na kabayo ay nagpapakita ng krisis pang-ekonomiya at kagutuman. Ang kanyang timbangan ay sumasagisag sa pagtitimbang ng yaman at pagkain, kung saan ang ilan ay nagdurusa sa matinding kahirapan habang ang iba ay nananatiling mayaman. Isang paalala ito sa atin ng hindi pagkakapantay-pantay sa mundo. Ang maputlang kabayo na kinakatawan ni kamatayan ay ang pinakakilabot sa lahat. Siya ay may kasamang Hades na nangangahulugang hindi lamang pisikal na kamatayan ang kanyang hatid, kundi pati na rin ang espiritual na kapahamakan. Maraming teologo ang nagsasabing ang apat na kabayong ito ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang mga digmaan, pandemya at krisis sa ekonomiya ay tila pagpapatuloy ng kanilang misyon. Ang tanong ngayon ay, tayo ba ay kasalukuyang nasa ilalim ng epekto ng mga mangangabayo? Marami ang naniniwala na ang mga pangyayaring ito ay patunay ng pagsisimula ng katapusan ng panahon. Dahil dito,
Napakahalaga ng ating pananampalataya at pananalig sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dala ng mga mangangabayo. Marami ang nagtatanong kung ang apat na mangangabayo ay narito na sa ating panahon. Tila bawat balita ay patunay ng kanilang pag-iral mula sa digmaan sa iba't ibang bansa, pandemya na kumitil ng milyon-milyong buhay hanggang sa lumalalang kahirapan sa buong mundo. Ang mangangabayo sa puting kabayo ay makikita sa anyo ng mga ideolohiyang nagpapanggap na tagapagdala ng kapayapaan, ngunit sa likod ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak at pagkawala ng pananampalataya. Ang pulang kabayo naman ay patuloy na gumagalaw sa mga rehiyon kung saan walang tigil ang pagdanak ng dugo dahil sa mga digmaan at terorismo. Sa kasalukuyang panahon, ang mga tunggalian sa politika at relihiyon ay tila mas tumitindi. Samantala, ang itim na kabayo ay malinaw na makikita sa tumataas na presyo ng mga bilihin, kakulangan sa pagkain at pagtaas ng antas ng kahirapan sa maraming bansa. Ang pandaigdigang krisis sa ekonomiya ay patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan. At ang maputlang kabayo, si kamatayan, ay kitang-kita sa mga pandemya, sakuna at kalamidad na kumikitil ng maraming buhay. Mula sa mga bagong uri ng sakit hanggang sa mga trahedya sa kalikasan, tila walang patid ang kanyang pagkilos. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nananatili ang panawagan ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Ang mga mangangabayo ay babala ng mas mabigat pang parusa kung ang sangkatauhan ay patuloy na lalayo sa kanyang mga utos. Ngunit may pag-asa. Ang mga propesiyang ito ay hindi lamang paalala ng parusa, kundi paanyaya rin sa pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, makakamtan natin ang kanyang awa at proteksyon. Tayo ay tinatawagan ngayon na maging mapagbantay, palakasin ang ating pananampalataya at maging ilaw sa gitna ng dilim. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang ating kalakasan at kaligtasan. Sa harap ng mga babala ng apat na mangangabayo, ano nga ba ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? Unang-una, tayo ay tinatawagan na manalig at magtiwala sa Diyos higit sa lahat ng bagay. Ang pananampalataya natin ay magiging sandigan natin sa panahon ng kaguluhan. Pangalawa, mahalaga ang panalangin. Dapat nating ipanalangin hindi lamang ang ating sarili, kundi pati na rin ang ating pamilya, komunidad at ang buong mundo. Sa pamamagitan ng panalangin, tinatawag natin ang proteksyon at awa ng Diyos. Pangatlo, kailangang patatagin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Ang Biblia ay puno ng mga paalala at pag-asa na magbibigay sa atin ng lakas sa mga panahon ng pagsubok. Pang-apat, tayo ay hinihikayat na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang pagsisisi ay isang mahalagang hakbang upang muling manumbalik ang ating malapit na relasyon sa Kanya. Tayo ay tinatawag na magpakumbaba at aminin ang ating mga pagkukulang. Panglima, mahalagang maging matatag sa ating pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan at pagsubok, ang mga mananampalataya ay inaasahang maging ilaw at gabay para sa iba. Ang ating pagiging halimbawa ay maaaring magdala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Pang-anim, dapat tayong maging mapagmatyag at handa sa anumang oras. Ang mga propesiya sa aklat ng pahayag ay paalala na ang katapusan ng panahon ay maaaring dumating anumang sandali. Ang ating paghahanda ay hindi lamang sa pisikal, kundi lalo na sa espiritual na aspeto. Pangpito, hinihikayat tayong magbahagi ng mabuting balita sa iba. Sa panahon ng takot at kawalan ng pag-asa, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at buhay. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa huli,
Dapat nating tandaan na sa kabila ng mga hatol at pagsubok na darating, ang Diyos ay makapangyarihan at tapat. Siya ang ating tagapagligtas at kanlungan sa panahon ng unos. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat siya ay laging nasa ating tabi. Sa kabila ng mga babala ng 4 na mga ngabayo, nananatili ang pag-asa para sa lahat ng nananampalataya. Ang mga propesyang ito ay hindi upang takutin tayo, kundi upang paalalahanan na may Diyos tayong mapagmahal at makapangyarihan na naghihintay sa ating pagbabalik loob. Huwag tayong matakot sa mga tanda ng mga huling araw. Sa halip, gamitin natin ang panahong ito upang patatagin ang ating pananampalataya, magbahagi ng pag-ibig at kabutihan at maghanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa Diyos ang tagumpay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod naming videos tungkol sa pananampalataya, propesiya at buhay Kristiyano. Maraming salamat at pagpalain ka ng Diyos.